Hi mga bata! Welcome sa ating panibagong video discussion sa science sa araw na ito. Ako nga po pala ulit si Sir Jeff at ako yung mga kasama para naman sa panibagong lesson natin sa ating subject na science. Ang ating po palang pag-uusapan ngayon mga anak is all about the properties and characteristics of sound. Last time, diniscuss natin yung properties and characteristics of light. Ngayon, ang ating topic naman, ang pag-uusapan natin ngayon ay may kinalaman sa sound. Ngayon, ano nga po ulit ang sound? Dati sa ating pag-aaral, ating natutunan na ang sound ay nagmumula sa mga bagay na nag-vibrate o yung yumayanig. Ano po? Kagaya po natin dito sa ating boses kapag atin pong hinahawakan yung atin pong esophagus habang tayo nagsasalita, mararamdaman natin na parang mayroong nagva-vibrate. Ito po yung nagpo-produce ng sound. At anumang bagay na nagva-vibrate ay nakakapag-produce po talaga ng sound. Yun po ang ibig sabihin ng sound. At mga anak, meron pong tinatawag na properties ang sound. Hindi lang properties, kundi characteristics. At sama-sama nating pag-aaralan ito. Ito po ang mga properties ng sound. At ang bawat isa sa kanila ay mayroong kanya-kanyang mga characteristics. Ano po? Number 1, sound is longitudinal wave. Pangalawa ay sound has speed, bilis. And sound has frequency. O hindi po kaya ay tinis o taas at babang klase ng boses. And sound has loudness. Yung sound ay mayroong tinatawag na lakas. Iisa-isahin natin po ito mga anak. Unahin po natin yung number 1. Sound is a longitudinal wave. It is a type of wave that moves forward and backward, but the energy moves only in forward direction. Ang ganitong klaseng sound mga anak, ito po yung nagpo-produce. Itong sound natin ay nagpo-produce po yun ng wave. Hindi nga lang natin makita sa ating mga mata. Pero kung inyong mapag-aralan sa science natin na yung mga panike, yung bat, in order para sa kanya na makahanap ng pagkain, ang kanya kasing mata ay mahina. Kaya ang ginagamit niya, gumagamit siya ng sound. Habang siya po ay tumutunog o hindi po kaya ay sumisigaw, yung sound po niya ay nagkakaroon po yun ng wave at bumabalik po yun sa kanya. Halimbawa, pag nag-create siya ng sound at mayroong mga creature na malapit sa kanya na kanyang pwedeng kainin, magbabalik yung sound wave na ito papunta sa kanya. In that case, kanyang malalaman kung nasaan yung hayop na kanyang maaaring kainin. Ganon din ang isda. Ganon din yung tinatawag nating mga dolphins. Nagkakaroon po sila ng sound wave. Sa pamamagitan ng kanilang mga tinig na nagta-travel, pag may makasalubong silang object, ay bumabalik ito sa kanila. In this case, ay nalalaman nila kung gaano kalaki, gaano kaliit yung kanilang makakasalubong kahit hindi pa nila nakikita. Kaya ito ay na-discover din ng ating mga scientists. Kaya ginamit natin ito sa atin pong mga submarines o yung mga barko sa ilalim ng dagat. Ano po? Ginamit ito yung tinatawag nating sonar upang ma-detect ng ating mga scientists kung sila ay malapit na sa tabing dagat o sa mga isla o hindi kaya ay upang ma-detect nila kung ang kanilang mga kalaban ay malapit sa kanila. Ano po? So, sound is a longitudinal wave. Nagtatravel po siya as a longitudinal wave. Ibig sabihin, yung sound wave po niya, nagtatravel po siya na patayo. Ano po? Kaya kung inyong mapapansin sa ating larawan na nasa inyo, na ipinakita sa inyo, yan po yan pong nagagawa po ng sound wave, longitudinal sound wave, which is yung yellow ang nakikita nyo. It acts as a sonar. Ano po? At yung pula naman ay
it is a returning sound waves. Yun yung bumabalik sa kanila upang ma-identify nila kung yung kanilang nakakasalubong o yung malapit sa area nila ay malaki o maliit. O ito ba ay nakakapahamak sa kanila o hindi. Ano po? Next, sound has speed. Ang sound ay mayroong tinatawag na bilis. This refers to distance traveled by sound through time. The warmer air, the fastest the travel, while colder air, the slower the travel. Yung sound po ay meron din siyang bilis. Ngunit ang kanyang bilis ay nakabase doon sa kanyang environment. Ano po? Kung ang isang lugar ay malamig, possible po na mahinang mag-travel yung sound. At kapag ang area naman ay mainit, mas mabilis po mag-travel ang sound. Kung inyong mapapansin mga anak, maraming beses na ako simula nung ako'y bata, kapag merong eroplano na dumadaan sa amin, ay napapansin ko bakit yung airplane na ito lumilipad, pero yung kanyang sound ay parang malayo sa kanya, parang nahuhuli yung kanyang sound. Kasi nagta-travel po yung kanyang sound pala. The more na malamig ang himpapawid, the more na yung sound ay hindi kaagad nagta-travel papunta sa atin. At the more na ang himpapawid ay mainit, the more na mas madaling nakaka-travel sa atin yung sound na pinuproduce ng airplane. Ano po? Kaya ganun pala ang rason kung bakit yung tunog ng airplane ay parang palaging nahuhuli pagka nadating sa atin. Next naman po, sound has frequency. When we talk about frequency mga anak, ito po yung tumutukoy sa pitch o yung taas, tinis, at yung lalim ng isang boses. Frequency refers to the number of cycles of sound per unit of time. Meron palang mga characteristics yung frequency ng sound. Meron tayong tinatawag na infrasonic sound. Ang infrasonic sound, ang frequency po nito mga anak ay nagre-range po siya mula 0 to 20 Hertz. Okay? And it cannot detect by our ear or ng ating tenga. Hindi po ito nadedetect ng ating tenga. Maaari po itong madetect natin sa pamamagitan po ng paggamit natin ng kagaya sa mga doctor na nilalagay nila sa sa ating dibdib, yung anong tawag po doon. At yun po yung mas nakakarinig pa ng sound na mula 0 to 20 Hz. Ito po palang Hertz ay ito po yung ginagamit na sukatan sa kung gaano kalakas o kahina yung sound. Yung symbol na H and Z. Ano po? Next naman yung tinatawag nating sonic sound. Yung sonic sound naman, it range from 20 to 20,000 Hz. Ibig sabihin po nito, ito po yung normal range natin, yung normal frequency na ang ating tenga ay makakatanggap. May mga sound kasi na medyo mahina para sa atin, may mga sound na tama lang sa atin, at may mga sound na super sakit sa ating tenga. Ano po? At ito yung ultrasonic sound. Yung ultrasonic sound ay from 20,000 Hz above. Kaya kapag makarinig po kayo nito, maaari pong masira ang inyo pong tenga. Kaya pag inyo napapansin mga anak, kapag gumamit kayo ng cellphone at nag-headset kayo, doon palagi sa inyong cellphone, bago niyo ma-full yung volume ng inyong cellphone, mapapansin nyo na may lalabas na magpa-pop up na warning na it can damage your ears or your ears. Ano po? So, kapag atin yung itinaas pa kasi gusto natin na mas malakas yung tunog, it can cause damage of our ears. Kaya napakahalaga mga anak na ang ating paggamit ng headset o hindi po kayo ng ating cellphones as much as possible ay hindi dapat sobrang malakas. Ano po? Next naman, pang-apat, sound has loudness. Meron pong lakas yung sound. It refers to physical strength of the sound characterized by its amplitude. Yung amplitude po ay yung lawak. The louder the sound, the bigger the amplitude. Kung inyo mapapansin, mayroong mga malalaking mga speaker, lalo na sa mga diskuhan, na kung saan pag pinapatugtog nila,
ang lakas ng sound. At kung gaano kalakas ang sound nila, ganun din kalawak yung sakop ng sound na maririnig natin mula doon sa mga speaker na iyon. So it's usually measured in terms of decibel. When it comes to the loudness of sound, yung lakas ng sound ay ang ginagamit natin na panukat ay yung tinatawag nating dB o hindi kaya ay decibel, na kung saan ito ay ipinangalan mula kay Alexander Graham Bell na naging sikat na inventor ng telephone. Ano po? By the way, mayroon pong iba't ibang characteristics yung loudness ng sound. Meron po tayong tinatawag na painful sound. Ito yung pinaka masakit sa tenga. Ano po? The loudest range from 111 dB above. So kapag makarinig tayo ng mga ganitong klaseng sound, pag malapit tayo sa speaker na iyon, kung inyong mapapansin at kung kayo ay nakaranas na tumapat doon sa may speaker na malaki sa isang sound system at maya-maya kayo umalis, mapapansin nyo na hindi ninyo masyadong maririnig yung mga tao sa inyong paligid. Why? Because yung eardrums ninyo ay nasisira. Yun po yung nangyayari kapag tayo ay nakarinig ng excessive loudness of sound. Next naman, pangalawa, yung tinatawag nating very loud sound. Itong very loud sound, it ranges from 91 to 110 dB. Mula sa 91 hanggang 110 dB. And it can cause ear damage if exposed in a long period of time. Kagaya nung sa ating ginawa kong halimbawa kanina, yung ating headphone or ating earphone, pag nilagay natin ito sa ating tenga, although minimal pa lang or ang range niya hindi pa masyadong malakas, but habang lumilipas yung oras at ito ay nasa sa ating tenga, ay nagkukos po ito ng damage katagalan. Ano po? Kaya be careful po tayo mga anak sa pakikinig natin sa ating headset, sa ating earphone or sa ating headphone, na kahit sabihin natin na hindi masyadong excessive yung sound niya, pero the more na tumagal yan sa tenga natin, nagiging dangerous ito sa atin. Next ay yung tinatawag nating loud sound. It ranges from 71 to 90 dB. This distracting sound such as car noise or hindi kayo yung tinatawag ng banging of the doors, yung biglang busina ng sasakyan o hindi kayo yung biglang paglakas o pag-accelerate ng sasakyan, yun po yung tinatawag nating loud sound na kapag talaga nakakagulat at saka nakakairita ng mga sound, ito po yun. Next naman po yung tinatawag nating normal sound. From the word itself, normal, ito po yung klase ng loudness o ng lakas na katamtaman lang sa atin o normal lang sa atin. Kagaya nito na nakikipag-usap ako sa inyo, ang tawag po nito ay normal sound. Ano po? And next, yung tinatawag nating quiet sound. From the word itself, quiet, it ranges from 31 to 50 dB. This sounds like hummingbirds or such music in a distance. Kapag nakarinig tayo ng quiet sound, ito po yung sweet music or soft music, kagaya ng soft music, hindi kaya yung tinig ng mga ibon. Yun po yung kapara ng tinatawag nating quiet sound na hindi masyado nating maririnig. Pero talagang as in na naririnig ng ating tenga pero hindi gaanong malakas. Ano po? At yung isa naman, yung last natin, yung pinaka very quiet sound, it ranges from 0 to 30 dB. Alam niyo mga anak, ito po yung pinakamababang volume ng sound na ating maririnig. At maaaring ito ay maririnig lamang natin kapag meron tayong mga equipment na ginagamit. Ano po? At ito po yung mga properties and characteristics ng sound. And I hope mga anak na inyong naintindihan ang ating discussion sa araw na ito patungkol sa science. Ano po? And may God bless us all.